Okay, magandang araw mga kabarkada. Oliver Sorry po ng Ka-Chicken Channel. Maganda ang topic natin ngayon. Ako, personally, natutuwa ako. No? Kasi mabibreak natin finally yung stereotype na ang mga biyahero yung mga panahon ng araw na nakikita natin na matatanda, nagpupunta sa sabungan na malalaki tiyan, may mga sigarilyo, namimili ng manok kung saan saan, dadalhin sa sabungan. Ngayon, sa panahon natin ngayon, nag evolve ang sport natin lahat. Iba na ang mga biyahero ngayon. Yan, nakikita yung sa harap ko. So, yung mga nakakakilala, ipopost namin ni Direk yung mga page nitong mga batang to. Ako talagang tuwan-tuwa no, na may mga ganito tayo ngayon. So ngayon, magpakilala muna kayo sa isa. Ako nga pala si John Lloyd, mas kilalang Lloyd Yanasdan ng North Caloocan, Kabaning Kiko, bayan sa mga bossing. Ayan. Ikaw, ito. Kilalang kilala to, yung nasa gitnan to. Ako nga pala si Charlotte Franco Rata, aka Boss Chalo, ng Quezon City. Maraming salamat sa gupuan, maraming salamat sa pag-imbita at sa mga tumatangkilik. Ayan, next. JR. Yan, ako nga pala si Jeros Canapi ng Malabon. Mas kilala nyo as JRT Backyard. Yan. Maraming salamat kay Sir Albert at sa Sagupaan. Yan. Ayan mga kabarkada, kagaya ng sabi ko, popost natin yung mga Facebook page nila. I'm sure kilala nyo lang. Ayan, question na yan, isa-isa ang sagot nito ha. Being a, parang ano na kayo modern day viajeros. Modern day viajeros, no? Saan nagsimula? Ikaw, starting from you, JR, Lloyd, sino nag-impluensya sa'yo para mahilig sa manok? Nung bata pa lang talaga ako, ayun talaga hilig ko, was manok Oo. talaga. Yun, nagsimula ako sa isang manok, nagbahin sila ako, sabi ko, ang ganda ng kita. Oh, yung sino nagbigay ng idea sa'yo na pasukin yung bayan sila ng manok? Yung mga nakakasama ko matanda po, mga ninong, Oo. ayun po, ayun ang mga nakakasama natin sa pagmamanok mga. Kaya nasanay tayo sa manok bossing. Ikaw naman, Chalo. Ako, nagsimula ako, bago mag-lockdown. Yung papa ko kasi maraming manok yun. Oo. Ngayon, dami siyang utang. Kailangan niya ng pambayad. Ngayon, ang benta niya, napakamura. Napakamura, 1,000 sa 3 manok. Ba, 1,000 sa 3 manok. parang Ngayon, per kilo yun ah. Parang ang mura masyado niyan. Subukan ko kaya yung online yan. Oo. Nagsali ako sa mga group, sa mga online. Yun, nabili ng magandang presyo, naibigay ko kay Papa. Nakakabayad siya sa mga So yun ang utang. start. Nasayahan ako sa pagbebenta ng manok, tinuloy-tuloy ko na. Ayos. Ikaw, JR. Ayun, nagsimula tayo sa nag-aalaga po ako ng bantam dati, halagang 300, 200, and ayun, nung nagtagal tayo, impluwensya ng tito, ng papa, ng mama, and nalaman ko na ang industry ng manok and sabong is pwede pala nating pagkunan ng income. Oo. Kumbaga, pang tusto sa pang araw-araw natin, sa mga gusto nating bilhin, ayun. Nakakita ko ng income sa manok. So, tinuloy ko siya. Okay, JR, yan yung pinagkukwentuhan natin kanina na hulong duhat, di ba? Yes po, yes po. Oo, di ka rin din kasi ko eh. Oo. So, doon ka namimili nung araw. Yes po. Sige, starting from you naman, papunta naman doon kay Lloyd. So, in one way or the other, may mga kamag-anak or kaibigan kayong naka-influence sa iyo ng bayan sila, di ba? Saan nanggaling, ako gusto ko malaman, saan nanggaling yung initial capital? Kasi, ikaw, ilang taong ka? Nagsimula po. Hindi, ilang taong ka ngayon? Ano po? 22. O ikaw, Chalo, ilang taong ka? 22. Ikaw, Lloyd. 20 po. O, kita mo. Kaya ako naitanong kasi, when I was your age, wala pa akong kapital niyan eh. Kung sa akin pumasok sa utak ko yung pagbabayad sila, wala pa akong pagkukunan. Ikaw, saan ka kumuha ng initial capital na pinapalago ngayon? Ito po, medyo malayo po sa bukod po kasi sa manok, nagsimula po ako sa para makaipon po ng kapital sa manok. Since mas malaki po yung kita sa manok. Oo. Nagbebenta po ako ng mga dog bones sa school po namin since vet med po ako and kailangan po ng mga estudyante doon na mag-anatomy. So binibenta ko sila ng dog bones. So ayun in the way wala akong puhunan doon at lang kami sa mga projects namin then nakaipon ng pampuhunan ng manok kasi doon yung mas malaking income. Ayun. Dog bone? Opo. Buto ng aso? Opo, since vet med po ako. Okay. Ginagamit po kasi namin sila sa pag-aaral po sa anatomy. Magkano initial capital mo nung magsimula? Ang initial capital ko lang po
Bumibili lang po ako 5 pirasong manok. So, sa magkano yun? Nasa ano lang po, 3,000 isa, ganun po. Tapos, binibenta mo ng... Binibenta ko po ng ano, nung nag-start po ako, medyo, ano pa lang kita eh. Nabebenta ko po siya ng ano, bali 1K ang tubo ko, bali 4,000 po, ganun. I see. O, ikaw naman, Chalo, saan nanggaling ang initial capital mo? Nanggaling initial capital ko, matagal na tong paikot-ikot sa akin eh. Naalala niyo po yung ano, yung kalakasan ng talpak. Okay. Online S. Agent Oo. ako dati doon, agent. Ngayon, marami nagpapaload sa akin ng mga ano, ng mga tao, player, ganyan. One time, isang linggo, di ko binuksan yun, yung commission ko. Mhm. Kapag tingin ko, nagulat ako, may 27,000 eh. Bah, 27,000. Yun, binigyan ko yung tatay ko, tapos bumili ako ng bike, tapos doon, tinuloy ko yung pagbibenta ng manok, buy and sell. so hanggang ngayon Namibili yan. ako ng manok, tapos bibenta ko lang din. So, yung mga unang stocks na binibili mo nung araw, magkano yung mga unang manok Dati na? pa 800, 800, 500 nga pumapatos ako dati. Bibenta ko ng 700, may 200 ako. So, konti kita, basta daanin sa dami. Basta kumita tayo, kumita. Ikaw naman, Lloyd, ikaw. Ako Saan naman, nanggaling yung kapital? sa isang manok lang po. Nagbenta po ako ng isang manok na bigay sa akin. Sabi ko, ang bilis. Isip-isip ko, ang bilis mabenta kasi nagtry ako mag-post. Ang bilis, sabi ko. Kaya yung pinagbenta ko, nagbumili ako ng tig 500 na manok. Oo. Ngayon, nabenta ko sila ng tig na 900. May tubo. Sabi ko, papalaguin ko to, paparamihin ko. Hanggang sa lumapit ako sa mga ninong ko, nangingi ako ng burawat muna ako ng mga manok. Hanggang sa napalago ko. Ayun, sabi ko, kahit na maliit na kita, basta mabilis ang benta. Mas Makakaikot ka agad. Makakaikot agad. Alam nyo, common misconception kasi ng mga, mga kabarkada, sa FB, ako rin galing din ako dyan eh. Ngayon, so lahat tayo, ang common na denominator natin is online ang benta natin. So yan yung bagong uso ngayon eh. Yung magtututuwad ka, magpipipicture ka, di ba? Tapos palalakari mo, di ba? So anyways, ang common misconception kasi mga kabarkada, yung lalo na yung mga datihan na sa pagmamanok, kaya akala nila, yung mga binibenta natin, kasama rin ako, na pagmura basura. Which is napakalaking. Kasi ako personally, kung hindi maayos yung binibenta nyo, by now, yung negosyo nyo yan, wala na eh. So, mapunta naman tayo sa criteria ng pagpili ng mga binibenta. So, ikaw, ano ba yung mabili para sa'yo na hinahanap ng mga kliyente natin? Sa akin naman po, ang mga gusto ko po sa manok na ina-out natin sa mga buyer natin, maganda yung sukat, buo yung buto, maganda pangangatawan, at higit sa lahat yung angat sarado ang palo. Kasi karamihan ng mga buyer natin ayaw ng mga sa baba lang yung laro ng manok. Ayun, ang inaanap ng mga buyer natin talaga. Alam mo yung angat sarado, ano yan, tawag dito. Maraming misconception dyan. Yung lipad na parang saranggola. Sa iba, angat sarado na yun, di ba? Ang angat sarado, yung pag pinasok mo, iipitin ka. So, ganon yung Opo. yung criteria mo. Tapos, guwapo. Siyempre, di ba? Guwapo na rin. Oo. Maganda kulay. And of course, dapat sa inyong tatlo, unsolicited advice, dapat walang diferensya para Yes hindi po. tayo nababalikan ng customers natin. Ako, madalas. Kasi Minsan nga, sa kanila na nasira, bumabalik pa sa akin. Nangyari na ba sa inyo? Kasi isang beses mo lang gagawin yan, boss eh. Oo, Hindi na makakalimutan ng buyer yan, kakalat pa yan. tama yan. Sisira ka pa. Tama. Marami ako Kaya nakikita niyan. Pag nagpa-deliver ako ng manok, basta tumawag siya sa akin, boss, di ko orsinado yung sukat. Sige, ako bahala. Ibalik mo sa akin yung manok. Basta walang diferensya yung manok, balik mo sa akin, wala problema. Pero syempre, may certain period of time yan. Kunyari, matagal na sa kanila, so solid Opo, pa. opo. Di naman- Gusto ko yung- Gaya ng vlog ni Chalo. Binito pala ng 4 na beses, tapos binabalik siya. Ikaw naman, Chalo, anong gusto mo sa manok na pinipili mo to sell? Ano yung mga criteria mo? Sa akin talaga, favorite ko dyan na ibenta, Henny. Kasi pag binlog ko yan, ang dami Mabili talaga, mabili. Million views sa akin yung Henny. Oo. Kumikita rin yung vlog ko dun eh. Pero bukod sa Henny, ang pinipili ko yung Pongkan. Napakagandang kulay. So, yung mga kulay mais, Yan, kulay mangga. napakagandang kulay. Lalo Ayan, pag yan. pinipicturean mo, daming PM dyan, boss. Magkano yan, magkano? Ganito, Gcash ko na yan sa'yo, ganyan. Sa obra, yung sa obra naman, anong gusto mo?
Kasi nakikita ko yung mga binibitaw mo. Pag binitawan, para mga kwitis, talaga namang Bago ko kukunin yan kinakahig ko na ng ano dinadaganan yung kabitaw eh. Pagka kukunin ko yan sa kumakunin yan, pag kinahig ko yan, nagustuhan ko yung kahig, malakas talaga. Kunin ko yan. Kaig lang, kahit walang bitaw. Kahig lang, kahig ko na tinatansya. Ngayon, kung may sakaling issue man yan, malakas sa kahig, mahina sa laro, hindi ko na ipopost yan. Aaminin ko na mismo yan kung ipopost ko. Oo. Ito boss, maganda mo no, kaya lang mahina. So, dyan papasok yung budget meal yan. Madalas mo nakita yun, budget di ba? meal. Budget meal yan yung... Naaminin ko sa kanila para alam nila. Minsan, pag may konting diferensya, yung mananari lang makakasipat, Oo. na may konting kaltis, sinasabi ko talaga yan, boss, may konting kaltis to. Hindi, ang kaltis kasi ganun eh, di ba? Ganyan. So pag hindi pag hindi perfect na diretso pa, Yun. pinakikita nyo na. Ikaw naman, JR, ito, maganda rin pumili, magmamaganda rin to eh, di ba? Kaya ikaw, yung criteria mo. Yun po, yung criteria ko lang naman sa pagpili ng manok is yung tingin kong papatok, gaya ng pongkan. Yan, Tapos, mabili yan eh, di ba? Yung gaya po kay Chalo, yung Henny, tapos yung mga sikat na kulay, Kanawayo, Yan, may pumpkin. uso yan eh, uso. Yan po. Kasi ang lakad naman po namin, since kahit sila Chalo po, sila John Lloyd, ang gusto po nila pass break. Mm. Kumbaga, kailangan mai-release na natin yung mga manok within 1 week, ganun, para makabiyahe po ulit kami. Kasi yun po lang laban namin. Once na may stock ang manok sa amin, medyo lugi na po kami nun. Oo, tsaka pagka na-stock sa inyo, magbabago yan eh, di ba? Yes po. Nagkiklimatize. Oo, mag-acclimatize, hihina ng konti ang performance niyan. So, yung manner ng benta natin online, di ba? So, kay Lloyd, si Lloyd, nakikita ko to, pwedeng walk-in sa'yo, di ba? Walk-in. Paano sistema na? Kung sino, first come, first serve. Kung sino po mauna doon, inayaan ko po sila bumili ng mga available natin sa loob ng manukan natin, bossing eh. Oo. Kaya paunaan na lang din talaga, boss. Kasi andun na rin naman yung number ko, yung location ko sa post natin. Talagang paunaan na lang sila. Minsan, pagdating ng manok, may buyer agad. Minsan wala pa yung manok, naghahantay na kagad sa amin. Kaya yung manok natin minsan di na ako nakapag-post, boss. Talagang mabilis. Kwento natin yan, mabilis. Mabilis Di talaga, ba, boss. nawalan ka na lately ng 18. Ayun lang talaga. Pagpapasyos na natin yung bossing na nakaon tayo. Kasi masyado talaga ako maluwag, boss, sa mga buyer ko. Kahit gabi, anytime pwede sila pumunta sa akin. Kasi buyer talaga eh. Oo. Kailangan din natin eh. So ngayon, may mga natuto ka na, meron ka na mga preventive measures para hindi na maulit yun. Opo. Ayun na po, nagpakabit na ako ng gate. Okay na lahat. CCTV. Hmm. Ngayon, itong 27, lalarga na ulit tayo. Para sa pangarap, bossing, kukuha na ulit tayo ng mga noise. Okay, alam ko, I'm sure yung mga kabarkada natin na nanonood, medyo curious yan sa price range. Yung mga hindi familiar sa mga pages nila, mga kabarkada, gaya na sabi ko, ilalagay po ni Direk yung mga Facebook page nila. So from there, you can follow yung mga videos nila, yung sistema nila sa pagbebenta, para updated kayo. So sige, punta na tayo sa price range. Hindi mo naman kailangan gawing particular, average lang, average. So magkano benta mo? Kagaya ngayon, as we itong interview to, kak season ngayon. Yes po. So magkano ang price range mo sa benta ngayon? Sa ngayon po, mga presyo ng noise natin, 5.5. Mura yan. Kak yan. 5.8. Kak, oo. Saka po yun, basta mabilisan lang ako. Pero iba po yung presyo natin sa Class A na kak. Oo. Meron po tayong 8.5. When you say Class A, anong depresya niyan doon sa tigpa 5.8? Talagang wala kang mapipinta sa manok, boss. Yung sukat, yung lapad, yung buto, yung quality, bossing, yung bloodline talaga na. Saka yung galing siguro sa galing. bitaw. Opo. Oo. Yung mga prices mong yan, negotiable yan. Yes po, yes po. So, doon Alam na mo lang- mga solid buyer natin yung boss. Minsan nga, wala na talaga eh. Yung piga na piniga pa. Ganun talaga. Parang yung mga buyer uso, natin, boss, eh. parang yung mga usong buy sell ng kotse, di ba? Yung kala Yung Jamalix minsan, ba yan, gano'n. Yung ano boss, yung minsan, okay na yan. O sige, larga. Baka naman, kahit ba yung sagot ko pa din. Pang-gasolina, pang-merienda. Pero masaya pa rin. Oo. Kasi marami tayong nagiging kaibigan. Oo, tama.
Tsaka ano ba naman yung napagbigyan mo siya ngayon, sa susunod, ikaw naman ang Yes po, pagbigyan bossing. niya. Ayan. Maraming salamat nga pala sa mga buyer ko dyan. Ayan. I love you. Chalo, ikaw naman. Price range ng mga manok mo, pare. Price range naman ng mga ng mga manok ko. Nasa 5,000. Mas mababa lang ng konti kay Lloyd. 5,000. 4-5 ganyan. Okay. 4-5, 5,000. Yan talaga yung price range ko. So, ano yan, para sa mga walk-in buyers din yan, pwede negotiable. Yan. Negotiable. Pero kurot na lang yun. Kurot na lang. Kasi maliit na lang ako dun sa ano eh. Maliit na lang markup. No? Maliit na lang ako. Chalo, nakikita ko to, mga kabarkada, nag-deliver ka, di ba? Nag-deliver din ako kapag wala akong pasok. Hanggang saan ang range ng delivery mo? Pwede bang malayo yan? If ever, From QC to Cavite, yan ang pinakamalayo ko eh. Cavite. may charge din. May charge yan syempre. Mga kaunti lang naman. Gas lang. Kasi Gasolina. mahal ng gasolina ngayon. Basta Napakamahal. sure na kukunin, di ba? Sure na kukunin. Pero bago ako umalis, yung iba, Bayad bayad na na yan eh. Ba, syempre, huwag kang papayag nung i-deliver ng walang bayad. So, doon din ako. Maraming salamat para sa mga buyer ko dyan na mga talagang titiwala sa akin. Oo. Ikaw naman, JR. Yun, Sir Oliver. Yung pricing ko naman is depende lang naman din sa kung magkano yung kuha ko. So, nagre-range yung price ko sa yung tig 7.5 ko na pack is class A na po yun. Then, sa ano naman, ngayon po, may mga budget meal pa po ako dun sa bahay. Mga tig 3.5, tig 4,000. Ganun po, yung range ng ano ko. And, Sir Oliver, Oo. nag-deliver din pala ako. Ganun. Opo. Sa hindi ko po nakita sa inyo, nag-deliver po ako ng isang beses sa ano. From Malabon to Santa Rosa, Nueva Ecija. Ako, layo nun. Yes po, basta ano, sure na sure yung buyer ba na ano. May extra charge din sa Meron naman delivery po. fee. Pero yung charge na hiningi ko sa kanya is parang napunta lang din sa gas, ganun. Okay, yung budget meal na nabanggit mo kanina, sigurado ako maraming mga bell na tumunog sa mga alam mo naman, maraming naghahanap ng mura eh. Opo. So when you say budget meal, ano ba yan? Bakit budget meal na sila? Ganito po kasi yan, Sir Oliver. Ang sistema ko po kasi, once na sila yung unang pili, syempre medyo mataas pa. Then yung mga naiwan po, and yun po yung mga binabagsak ko yung presyo since napilian naman po sila. Pero garantiya ko naman sa inyo na maayos po yun. Ang kadailan lang minsan, may dating po talaga ako na kahit unang pili sila, budget meal. Kasi, kunyari, gaya po ngayon, kak season. Tapos yung makuha po is tag. Syempre, hindi naman po ukol yung... No, syempre, mas mura yun. eh. Mas Opo. mura, oh. Kaya binabudget meal ko po yung mga ganun. Para makaikot ka agad. Yes po. Basta ang ano natin, pass break. Question kasi ito ha. Pagka kinuha nyo ang manok sa isang lugar at pagdating sa inyo, anong feeds tsaka medications ang ginagamit nyo para ma-maintain yung pagkasariwa bago dumating yung mga buyers? Yung ginagamit ko lang po lagi yung high action ng sagupa. So yung maintenance ng sagupa, yung maayos yun. Hindi naman po masela ng mga manok pag ano, kasi mabango yung ano. Tapos the usual ligo. Yes po. Hindi na pinupurga para pagdating ng buyer, hindi, di ba? Apo. Ganun. Ikaw naman, Chalo, anong ginagamit mo? Sa medications saka sa pagkain din? Medication, bihira lang po ako eh. Pero sa patuka talaga, winning line ako. Sa pangalan pa lang, winning. Winning na eh. Winning line ng patuka akong ginagamit. Tsaka supplements ko, B50, subo, salpak. Para papatibay. Palapot ng mukha. Ikaw, Lloyd. Ganun din po, bossing, winning line. Tsaka, bago ako magbaba ng manok sa bahay, bossing, disinfect lahat. Tapos yun, pagtapos kumain, kinapunan, B50, larga na yan, laban na yan. Para yung mga buyer natin, pagbaba, wala nang masasabi sa manok. Okay, long term naman tayo, long term. So ngayon, kumikita, may negosyong masasabi natin na kahit papano nakakadagdag sa finances. So long-term plans, kayong tatlo, long-term plans. Ibig sabihin, alam naman ng mga nakikita naman ng mga tao na maliit pa manukan nyo ngayon. Iba nga sa bahay, di ba? Si JR, si Chalo sa bahay, tsaka ikaw, di ba, Lloyd, di ba? So long-term plans, anong plano nyo sa negosyo na to? Ikaw, kung anong plano mo? Yung mga, alam mo na, mag-expand, kumuha ng pwesto, ganun. Ito po, ang plano natin sa manukan natin, boss. Sa ngayon, magbabawi-bawi muna tayo kasi yun nga, sa nanakawan tayo. Yun. Pero sa susunod mga bossing, abangan nyo, magkakaroon na tayo ng pwesto. Pero nakita ko nagpapagawa kang ruweda, di ba? Ang ganda. Papagawa na pala ako ng rueda mga boss. Alam nyo na, kasi yung iba nating buyer na mayayaman talaga,
nadudulas na yung manok, boss eh. Oo nga. Kaya ngayon, papagawa na tayo ng ruweda, boss. Maganda-gandang bitawan. Yes po. Ikaw, Chalo. Mga kabarkada, pangalan nga pala ng Chalo ay Boss Chalo. Boss Chalo sa FB, ah. Okay, ikaw, anong plano mo? Kala mo, babanggitin ko. Napakaganda po ng plano ko para sa akin at para din sa magulang ko. Siyempre, magkaroon tayo ng sariling farm. Pero bago yun, dadaan muna tayo sa proseso. Oo. Sa ngayon, yung proseso, kusina. Kusina, ginawa ko ruweda. Oo, nakita ko nga. Alam mo ba mula nung hinukay yung kanal, kinamada yung simento, pinapanood ko lahat yun, nakala nyo ba? Unti-unti lang natin mga bossing ko. Sa mga nagtitiwala, maraming salamat sa inyo. May bitawan na rito si Chalo, doon sa pagbukas mo ng pinto, yun na yung bitawan. Ikaw, JR. Yun po, marami rin tayong plano na gusto nating matupad din. Share ko lang sa inyo, yung manukan ko pala is sa terrace lang yun ng bahay ng girlfriend ko. Oo nga, multi-level na kulungan, nakikita ko. Yun lang po. So, ang plano naman namin, sir, makakuha kami ng bahay. Tapos, manukan, then gradas lang na pagbibitawan. Then, pagka medyo kumikita na ng malaki, makakuha ng sariling farm. Oo. Ganun po. Yan, simula from rags. Sige, tapos na tayo dyan sa mga plano. Ang gaganda kayong plano yung tatlo, ha. Pagdating naman sa... ako, nakikita ko, lahat sila mga barkada, sinubaybayan ka muna bago natin inimbita rito sa podcast natin. Pagdating naman sa pagsasabong, yan. Alam na natin, kaakibat ng pagsasabong, may sugal dyan. Yan. Well, in terms of paglalaban ng manok, yan. Ganong kadalas, gano ka bang kalakas magsugal? Ikaw, Lloyd, yan. Kanina, tontuwa ka, yan. Nung pinag-uusapan natin. Ayan, makikita mo sa tao yan, yung pagka-excited sa paglalaban. Yan ang mga unang, yan ang mga unang senyalis na, na yung bad side ng industriya. Hindi naman bad side, mga kabarkada. Hindi naman bad side, yung gambling side na pa pwede kang madulas. Ikaw, kamusta naman yung paglalaban mo ng Sa atin naman po, yung paglalaban natin, okay naman. Pa-champion, ganyan. Minsan nabubutas kasi, ayun, ganyan talaga sabong, hindi laging panalo. Kasi kaya talaga ako napagsabong dahil napapansin ko kasi sa mga buyer ko, boss. Oo. Sila laging champion kada kuha sa akin. Oo. Kaya ako, sumusubok na rin ako. Ayun, nakapag-champion, minsan bumubutas. Sa awa ng Diyos, nakabawi-bawi ng konti, boss. Yung nanakawan ako ng nakaraan, nakabawi-bawi ako, boss. Pero alam mo, hindi naman laging ganyan, di ba? Alam mo naman na Ano lang din talaga. lahat ng klase ng sugal, merong off days, merong on days. So, kanya ko nabanggit yan, gusto ko kasi, after this podcast, mga 1 to 2 years from now, di ba? Yeah. Umangat na kayo sa kinilalagyan natin ngayon. Ikaw naman, Chalo, nagsusugal ka ba? Naglalaban ka rin Sa pa ngayon, naglalaban ako, patupa-tupada lang. Ganon din yun. Oo. Di ba? Ganun din pala yun. May pusta rin yun. No? May Sige. pusa rin, maliliit lang mga bossing. Pagka sakaling lumagulago tayo, umangat tayo, papasukin din natin yung mundo ng sabungan. Mapagbitaw tayo sa ruweda. Yung malakasan talaga, baka sakaling hindi malabo mga boss. Gagawa natin ng... Ano pangalan ng bata mo? Bumitaw sa ang kulit ng buhok. Pangalan ng bata ko. Batiin mo ngayon. Binabati ko yung bata ko dyan, si Boss Nunoy. Mapapanood mo na ako ngayon. Paano natin? Kukunin ko yung picture, ipa-flash natin para makakita ng mga kabarkada Hindi ko natin. siya nasama ngayon kasi nagtrabaho siya. Ay, ganun. Ay, ikaw, JR. Kamusta naman ikaw? Naglalaban ka rin doon sa pinasarang may online daw. Ano po yun, yung sistema naman po namin dun, yung buyer po yun. Okay. Opo. Pero ako po, Sarili mo, ikaw. wala pa po tayong kakayahan laban eh. And medyo takot din po ako sa tupada. Kasi syempre, ang laki po ng penalty na, di ba? Oo. O kaya yun, yung mga manok naman natin, nasusubukan natin sa mga buyer natin. Then, yung paglalaban, siguro, pag medyo, meron na tayong bala. Tsaka na tayo tatry maglaban. Yung maganda yan. Ano ako tinatanong yan yung kasi gusto ko rin mag-gauge yung appreciation nyo sa sugal. Na alam mo naman natin na wala namang yumaman dyan. Yes po. Sa lahat, puro down. Di ba? Yes. So, bago tayo siguro naman, halos lahat nahipo na natin. So, bago tayo tapos, i-promote nyo na yung page nyo. Ayan, paki-follow na lang po ng page ko, JRT Backyard, yan.
Maraming salamat sa mga buyer ko po dyan, sa mga laging nakasubaybay, and sa mga naniniwala po sa akin dyan. Sa mga tita ko, sa mga kay mama, kay papa, and sa pamilya po ng girlfriend ko. Lalo na sa girlfriend ko po. And suportado po yun 100%. Maraming salamat. Pakipollow na lang po page ko. Salamat! Chalo. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si Chalo. Pangalan ko po sa FB page ko, Boss Chalo Backyard, yung may check po. Yan, maraming salamat po sa mga sumusuporta sa akin dyan, sa mga solid followers ko. Shoutout din dyan sa girlfriend ko, pati kay Boss Nunoy, pati sa kapatid ko, pati sa airpot ko, si Boss Pongs. Ikaw, Lloyd. Ayun, boss. Batiin mo rin yung girlfriend mo, binati na nila lahat. Papalo na rin po pala ng page natin, mga bossing. Lloyd Jan Asdan, mga boss. Nag-ship nga rin pala tayo. Mas bate, kahit nasan ka man, mga bossing, basta kaya mo yung shipping natin, mapadala natin na maayos yung manok nyo, mga boss. Papalo na lang din, mga bossing. Location natin, North Caloocan, Camarines, Kiko. Maraming salamat sa Team Sagupaan, mga bossing, na imbitahan tayo dito. Thank you, mga boss. Shoutout na rin pala sa mga tropa nating tumutulong. Pabs, Pabo. Alam mo na yan, taba. Ayun, maraming salamat din pala sa girlfriend ko, taga-video ko. Nga pala sa airmat ko. Andito nga pala airmat ko, mga bossing. Sinamahan tayo. Thank you, mga boss. Okay mga kabarkada, Oliver Osorio po ng Ka-Chicken TV and Sagupaan. Dito sa Sagupaan, huwag kalilimutan. Sama-sama tayo. Pandinto!